Kwento ito tungkol sa mga spirit warriors na may kakayahan na mag-summon ng tinatawag na holy weapon. Isa sa mapapabilang dito ay ang college student na si Tishan. Isa lang siyang ordinaryong estudyante na mahilig sa sinologist simula pagkabata pa lang. Ito ay dahil isa ding kilalang sinologist ang kanyang ama na si Changji. Ngunit magkaiba sila ng kanyang ama kung paano niya ito kailigan. Dahil dito ay hindi din sila magkasundo ng kanyang ama. Katapos nilang kumain ay naghanap siya ng sinology bookstore na malapit sa tinitirahan nila. May isa siyang nakita at kaagad niya itong pinuntahan. Pagkapasok niya sa bookstore ay nagtaka siya dahil walang nagbabantay dito. Matapos makapili ng libro ay bigla siyang may narinig na boses. Akala niya ay minumulto siya kaya dali-dali siyang lumabas at nag-iwan na lang ng kanyang pambayad. Habang naglalakad na siya pauwi ay nakabangga niya ang isang babae na hinahabol ng 3 kalalakihan. Matapos mabutan ng mga ito ang babae ay binugbog nila ito. Nakilala niya ang isa sa lalaki na si Lei na estudyante din ng eskwelahan na pinapasukan niya at kinakakatakutan din dito. Aalis na sana siya nang mapansin niyang nasa kinaroroonan na nila Lei ang binili niyang libro. Matapos makuha nila Lei ang pera sa babae ay kinuha ni Lei ang libro at napansin na din nito si Tishan. Nang paalis na sila Lei ay pinigilan nito ni Tishan dahil gusto muna nitong mabawi ang libro. Nang may masabi si Lei na hindi maganda tungkol sa sinology ay nagalit dito si Tishan at sinipa si Lei sabay kinuha ang libro at tumakbo. Nagawa nila Lei na maabutan si Tishan at pagkasuntok ni Lei dito ay aksidenteng nahawakan ni Tishan ang salawal ni Lei kaya nahubaran niya ito. Kaagad na tumakas si Tishan habang abala pa si Lei na maibalik ang kanyang salawal. Nang makarating siya sa plaza ay biglang na-activate dito ang tinatawag na ward ng mga spirit warriors. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Lei kasama ang holy weapon nito na ring sword. Binugbog nila si Tishan at nang magpasya na si Lei na patayin na si Tishan ay biglang napunta si Tishan sa isang malaking gate. Nang hawakan niya ito ay dito niya na napalabas ang isang holy weapon. Pagka-atake ng ring sword ay kinuha si Tishan ng holy weapon niya at sinangga ang atake ng ring sword ng isang daliri lang nito. Nagulat naman si Tishan na nawala bigla ang mga sugat na natamo niya. Umatake muli ang ring sword ngunit madali lang itong napigilan ng weapon ni Tishan. Pagka-atake ng weapon ni Tishan ay naglaho na lang na parang bula ang ring sword sa sobrang lakas ng atake nito. Hindi naman matanggap ng holy weapon na ito na nagtataglay lang ng kaunting spirit power ang nag-summon sa kanya. Matapos mawala ang ward ni Lei ay sinubukan naman ni Lei na umalis dito ngunit ilang sandali lang ay naglaho na din siya. Habang sa taas ng isang gusali ay may nakamatsyag pala sa kanila na isang babae. Nang pauwi na sila Tishan kasama ang holy weapon nito ay natanong naman ni Tishan ang pangalan nito. Ngunit wala itong masyadong maalala sa nakaraan nito dahil na rin umano siguro sa kaunti lang ang spirit power ni Tishan. Dahil dito ay nagpasya na lang si Tishan na pangalanan itong White. Kinabukasan ay binisita siya ng babaeng nakamatsyag sa kanila nung isang gabi. Nagpakilala itong si Ching mula sa pamilya ng Chu at schoolmate din umano sila. Inaya nito si Tishan na makipag-usap sa labas at habang naglalakad na sila sa labas ay pinalabas ni Ching ang dalawang holy weapon nito na sila Jiang at Muye. Dito na nito sinabi ang pakay nito kay Tishan na bilhin si White. Dumating naman dito si White ngunit hindi pumayag si Tishan na ibenta si White kay Ching. Pagka-uwi nila ay sinabi ni White kay Tishan ang tungkol sa Shangyuan Arsenal kung saan nakalagay ang mga makapangyarihan ng mga sandata mula sa iba't ibang panahon at ang iba dito ay mga ancient holy weapons. Nauuri ang mga ito sa 4 na level mula sa Huang, Zuan, Di at Tian na kung saan ang Tian ang pinakamataas na level sa 4. Ngunit ayon sa alamat ay may mas mataas pa sa Tian level. Naniniwala naman si White na kaya hindi kumpleto ang kanyang memorya at hindi din niya magamit ang buo niyang kapangyarihan ay dahil sa isang basura lang umano ang nagsummon sa kanya. Dito na din sinabi ni White kay Tishan ang tungkol sa mga spirit warriors na siyang tawag sa taong may kakayahan na magpalabas ng holy weapon. Nagtataka naman si Ching kung bakit ang isang katulad ni Tishan ay naging spirit warrior kahit nakakarampot lang ang spirit power nito. Nabanggit na din ni White ang tungkol sa Tiangang trial na kung saan maglalaban-laban ang mga spirit warrior at ang mananalo ay pagkakalooban ng walang hanggang kahilingan mula sa mga Diyos. Dahil dito ay nagpasya si Tishan na sumali sa Tiangang trial para na din umano may mapatunayan siya sa kanyang ama. Habang si Ching naman ay gustong-gusto ding manalo dito at gagawin din ang lahat para makuha ang misteryosong holy weapon ni Tishan na si White. Dahil dito ay gumawa siya ng iba't ibang paraan para hindi matahimik ang buhay ni Tishan hanggang isang araw ay muli silang nagkita. Sinabi ni Tishan kay Ching na sasali din umano siya sa Tiangang trial at dito na lang sila magharap. Sa inis ni Ching ay nagpasya na itong kalabanin si Tishan para ipakita na hindi madali ang pagiging spirit warrior. Matapos mag-transform nila Jiang at Muye ay nag-transform na din si White.
Kaagad silang naglaban-laban at kahit D-level lang ang nakikita nila Jiang at Muye kay White at mga Tian level sila ay nahihirapan pa din sila dahil sa bilis ni White. Biglang may dumating dito na dalawang spirit warrior ng Tianzun Hall na sila Aoshan at Nolan. Kinukulit ng Tianzun Hall si Ching na imbitahan ito sa base nila ngunit palagi silang tinatanggihan ni Ching. Inilabas ni Aoshan ang weapon nito na si Kixing na isa ding Tian level. Biglang inatake ni White si Aoshan ngunit sinangga ito ng weapon ni Nolan na si Yu Chong. Pinaatake naman ni Ching ang mga holy weapon nito kay Kixing. Habang sila White at Yu Chong ay nag-umpisa na ding maglaban. Hindi din makapaniwala si Yu Chong na isang D-level lang si White dahil sa galawan nito. Pinagamit na ni Ching ang mga teknik ng kanyang mga weapon na nagdahilan sa pagkaubos ng kapangyarihan ni Kixing. Inilipat naman ni Muye ang nakuha nilang spirit power kay Kixing papunta kay White. Dahil dito ay iminungkahi na ni Nolan kay Aoshan ang pag-atras kaya inaasar na din sila ni Tishan. Wala nang nagawa si Aoshan kundi sundin na lang ang iminungkahi ni Nolan at umatras na sila. Nang makaharap nila ang kanilang pinuno na isa ding holy weapon ay napagalitan lang sila nito. Ito ay kung maaari ay mas mabuting maiwasan umano nila na maging kalaban si Ching. Layunin nila na makuha lahat ang mga weapon na likha ni Yezi kung saan kabilang dito sila Jiang at Muye. Nabanggit naman nila Aoshan si Tishan at ang misteryoso nitong holy weapon. Habang sila Tishan naman ay nagmerienda muna at dito ay nabanggit ni Ching kay Tishan ang dalawang paraan ng Spirit Warrior para mag-summon ng Holy Weapon. Una ay ang Death Summon na siyang naranasan ni Tishan nung nililigpit na siya nila Lei. Ang pangalawa naman ay ang formal na seremonya na karaniwang ginagawa ng karamihan na Spirit Warrior. Dahil mag-asawa sila Jiang at Muye ay dalawa kaagad ang kanyang nakuha dahilan para hindi na din siya pwedeng mag-summon muli ng may Tian level. Inalok ni Ching si Tishan na magkaroon sila ng alyansa. Dahil sa pagtulong ni Tishan kay Ching para labanan sila Aoshan ay siguradong babalikan ng mga ito si Tishan. Dito lang din nalaman ni Tishan na kapag mamatay ang holy weapon ay sabay din itong masasawi ang nag-summon nito. Kaya nalaman ni Tishan na namatay pala si Lei matapos ang kanilang laban. Nagpa siya si Tishan na tanggapin ang alok ni Ching sa kanya. Katapos ay dinala siya nito sa mansyon nila Ching at nakita niya dito ang kanyang ina na nauna na palang inimbitahan ni Ching na manirahan pansamantala sa mansyon. Ito ay sa posibilidad na baka atikihin ng mga kalaban ang mga magulang ni Tishan ngunit ang ama nito ay abala sa trabaho kaya wala ito dito. Dito na din sinabi ni Ching ang plano nitong mag-summon muli ng isa pang holy weapon si Tishan at baka isang Tian level ang makuha nito. Dahil walang pera si Tishan na isa sa kailangan sa seremonya ay si Ching na ang bahala dito. Inumpisahan na nila ang seremonya at lumabas dito si Waji ngunit isa lang din itong D-level. Kinagabihan habang naglilibot-libot sila sa mansyon ay nakasalubong nila ang iba pang mga weapon ng pamilya nila Ching. Kilala sila ni Waji dahil ang mga ito ang palaging nakakalaban ni Waji. Nagpasya naman ang ina ni Tishan na umuwi na dahil may tindahan umano itong kailangan bantayan. Kinabukasan ay inumpisahan na nilang sanayin sa pakikipaglaban si Tishan habang si White naman ay sumailalim sa pagsusuri ng isang weapon na may kakayahan na ayusin ang mga pinsala ng ibang mga weapon. Isang araw ay may pinuntahan silang tindahan para bumili dito si Tishan ng libro tungkol sa Sinology. Nang mauna sila Tishan papunta ng tindahan ay dumating dito ang reincarnation na anak nila Muye at Jiang na si Jian. Naramdaman kaagad ng dalawa na ito ang kanilang anak at katapos ay inilabas ni Jian ang weapon nito na si Shu. Naramdaman din kaagad ni White na may matinding spirit power sa di kalayuan. Matapos ma-activate ni Ching ang word nito ay nag-transform na si Jiang at naglaban sila ni Shu. Mabilis namang kumilos sila Tishan at White para puntahan sila Ching. Nag-transform na din si Muye para sumali sa labanan ngunit kahit ginagamit na nila ni Jiang ang kanilang teknik ay hindi ito umuubra kay Shu. Dito na gumamit ng matinding teknik si Shu dahilan para mahiwan nito ang kalsada. Umatake ito muli at pinunterya si Ching ngunit sakto namang dumating dito si Tishan at nagawang masagip si Ching. Pagka-atake nito muli ay sinangga na ito ni White. Nagulat si Shu dahil namukaan nito si White ngunit dahil hindi kumpleto ang memorya ni White ay hindi nito nakikilala si Shu. Aatake na sana ulit si Shu nang may marinig na boses si Jian. Dahil dito ay nagpa siya si Shu na umatras muna sila. Pagka-uwi nila Ching ng bahay ay naikwento nila Muye ang nakaraan nilang buhay. Sinimulan nila ang kwento sa kinikilalang pinakaunang swordsmith na si Yezi na siya ding ama ni Muye. Matapos nilang mailigtas ang sugatan na si Jiang ay naging katulong ito ni Yezi dahil na din sa talento ni Jiang sa paglikha ng mga sandata at kailaw na naging asawa ni Muye. Nalikha nila ang Zanlo na kinikilalang pinakamahusay na espada sa lahat. At ito ngayon ang kasalukuyang pinuno ng Tianzun Hall. Dahil sa naganap na digmaan ay nahiwalay sila kay Yezi.
Matapos ang ilang taon ay pinalika sila ng espada ng hari ng Chu mula sa flame iron at icy iron na parehong holy ore kung saan nalikha nila ang dalawang espada. Dahil alam ni Jiang na ililigpit din siya matapos maibigay ang espada sa hari ay pinatago nito kay Muye ang male sword at sa inaasahan matapos maibigay sa hari ang female sword ay pinaligpit siya nito. Nalaman naman kaagad ng hari ang tungkol sa male sword at pinaghahanap din si Muye. Isinakripisyo ni Muye ang kanyang sarili para mabuhay ang kanilang anak na si Jian. Inalagaan naman si Jian ng isang matandang lalaki at nang malaman ni Jian ang nangyari sa mga magulang nito ay nagpa siya itong maghiganti sa hari. Sinabihan si Jian ng umampon sa kanya na kung isasakripisyo nito ang kanyang sarili ay may paghihiganti nito ang kanyang mga magulang. Nang magkita ang matandang lalaki at ang hari ay nagawa ng matandang lalaki na mapatay ang hari at isinama ang ulo nito kay Jian. Dahil sa kwento na ito nila Muye ay napaisip si Tisha na baka dahil dito ay naapektuhan ang reincarnation ni Jian kaya kinasukleman na nito sila Jiang at Muye at hindi stable ang spirit nito. Dahil na din sa kapangyarihan ni Shu ay nagpasya si Qing na iwasan muna nila na makipaglaban dito hanggat hindi pa sila nakakaisip ng magandang plano. Isang araw ay nakipagkita kay Qing si Ye na kabilang sa management ng Tiangang Trial. Napag-usapan nila si Shu na konektado na umano kay Zonlu. Alam ito ni Ye dahil inimbitahan umano siya ni Zonlo na manirahan sa lugar nito ng ilang araw at dito niya nakita kung paano umano nila na brainwash si Jian. Gumawa naman ng kalokohan si Jian at kumuha ng litrato para ipadala kay Qing. Matapos itong makita nila Qing ay kaagad na umalis si Muye kaya sinundan ito ni Jiang. Tinawagan ni Qing si Tishan para pabalikin at bantayan ang mansyon. Pagkadating nila Qing sa lugar ay hindi nila nakita si Jian ngunit ilang sandali lang ay may nag-activate ng ward dito. Dito lang napagtanto ni Qing na nahulog sila sa bitag at nang tatawagan niya na si Tishan ay nasapol ng kanyang kalaban ang kanyang cellphone. Nakita nila sa taas sila Jian at kasama din nila ang isa pang spirit warrior ng Tianzun Hall na si Ruma. Balak nilang dalhin si Qing papunta sa base ng Tianzun Hall. Dahil hindi pa din pumapayag si Qing ay nagpasya na si Ruma na kalabanin ito. Matapos mag-transform nila Muye ay nag-umpisa ng umatake si Ruma kay Qing na mabilis iniligtas ni Jiang. Nagulat sila sa lakas na ipinapakita ni Ruma kahit isang tao lang ito. Umatake sila Muye kay Ruma ng kanilang psycho shift ngunit hindi ito umubra kay Ruma. Isa palang tinatawag na harmony installation ang teknik na ginagamit ni Ruma na siya namang ipinapaliwanag ni White kay Tishan habang papunta sila sa mansyon nila Qing. Ito ay ang pag-iisa ng holy weapon at ng master nito na parang naka-install na ang holy weapon sa master nito. Patuloy na umatake si Ruma at sa sobrang bilis nito ay nabubugbog lang nito sila Muye at Jiang. Dahil hindi na kinakaya ni Qing ang nakikita niya ay balak niya na sanang sumuko sa laban at sumama na lang kina Ruma. Ngunit dahil sa tiwala nila Muye at Jiang kay Qing ay nagawa din nila ang harmony installation. Katulad kay Ruma ay si Qing na mismo ang nagkaroon ng matinding kapangyarihan galing kina Muye at Jiang. Habang ang grupo nila Aoshan at Nolan ay naatasan naman na lusubin ang mansyon nila Qing. Nang papasok na sila sa mansyon ay hinarap sila dito ni Waji. Isang oras ang nakakaraan nang makarating na sila Tishan sa mansyon ay naramdaman na pala ni White na paparating sila Aoshan. Dahil dito ay nakapagplano sila at dahil hindi pa nakakaharap nila Aoshan si Waji ay ito ang unang ipapaharap nila. Nilabanan ni Waji si Kixing at habang sinusundan nila Aoshan at Nolan si Waji ay hinarap naman ni White ang mga naiwan. Dumating din dito ang tatlo pang weapon nila Qing at madali lang nilang natalo ang mga kalaban. Nagsimula nang umatake si Qing kay Ruma at sa sobrang lakas na ni Qing ay hindi makapaniwala dito si Ruma. Nagawa ni Qing na mapuruhan si Ruma at tumilapon ito sa isang gusali. Ipinagpatuloy nila dito ang kanilang laban at kahit anong atake ni Ruma ay hindi niya na natatapatan ang lakas ni Qing. Dahil dito ay nagpasya na lang sila na umatras at nang makita ito nila Jian ay nagpasya na din ang mga ito na umalis sa lugar. Habang nilalabanan ni Waji si Kixing ay inatake bigla ni Yu Chang si Waji ngunit nasangga ito ni White na kararating lang. Dito na nalaman nila Aoshan na naubos na ang kanilang mga kasama. Ginamit ni Yu Chang ang teknik nito para maging invisible at inatake naman ni Kixing si White. Nakaisip ng paraan si Tishan para palabasin si Yu Chang at pinaatake nito si Huajin kay Aoshan para mapilitan si Yu Chang na sanggain nito. Dito na inatake ni White si Yu Chang ngunit nasangga ito ni Kixing. Nagkaroon ng pagkakataon si Yu Chang na atikihin si Tishan at mabilis na umaksyon si Waji para protektahan si Tishan dahilan para ito ang mapuruhan ngunit nagawa pa niyang makaatake kay Yu Chang. Matapos mawalan ng malay si Waji ay napanghinaan na ng loob si Tishan kaya mas nahirapan na din si White kay Kixing. Nagawang mapabagsak ni Kixing si White ngunit dumating naman dito sila Muye at Jiang.
Inatake nila kaagad si Kixing at pagkadating ni Ching ay pinagaling nito ang sugat ni Waji. Para mas mapabilis ang paggaling ni Waji ay pinag-transform muna ito sa weapon form ni Ching. Inutusan din pala ni Tishan ang tatlong holy weapon para tulungan si Ching na maibalik ang spirit power nito kaya mabilis itong nakabalik ng mansyon. Nang maibalik na ang lakas ni White ay pinagamit naman ni Aoshan kay Kixing ang Big Dipper. Biglang lumakas si Kixing at napansin ni Tishan ang 7 bituin na isa-isang nagiging pula ang kulay. Nang makumpleto ito ay ginamit na ni Kixing ang atake nitong Creation Slash. Sinangga ito ni White gamit lang ang mga kamay nito at habang pinagmamasdan ito ni Tishan ay sinugatan nito ang kanyang palad gamit si Waji at kaagad na hinawakan si White. Kahit alam ni Tishan na pwede niyang ikasawi ito dahil sa dami ng dugo na mawawala sa kanya ay nagpatuloy pa din ito. Ilang sandali lang ay nagawa ni White na maabsorb ang atake ni Kixing. Nang mawala ng malay si Tishan ay inatake naman ni White si Kixing. Sa sobrang lakas nito ay wala nang nagawa si Kixing kaya kinuha na ito ni Aoshan at kaagad silang umalis. Nang makalayo sila ay nagpahinga muna sila at nabanggit ni Nolan ang pinagtataka niya sa estilo ng utos sa kanila ni Zonlu. Bago pa ito makatapos sa pagsasalita ay dumating dito si White at niligpit si Nolan. Hindi nito niligpit si Aoshan kaya nakapagsumbong pa ito kay Zonlu. Dahil dito ay nagpa siya si Zonlu na gantihan sila Tishan. Makalipas ang ilang araw ay ipinaalam ni Jiang kina Tishan at Ching na papalapit sa kanila si Zonlu kasama sila Aoshan at Ruma. Kinagabihan pagkalabas nila ay nakarating na din sila Zonlu sa mansyon. Gusto ni Zonlu na palabasin ni Tishan si White dahil kakausapin niya umano ito. Pagkalabas ni White ay hinamon ito ni Zonlu na makipaglaban habang pinagmamatyagan naman sila ni Ye na nasa di kalayuan lang. Nagsimula na silang maglaban at naramdaman kaagad ni White ang lakas at bilis ng kinikilalang pinakamalakas na holy weapon. Naalala niya ang sinabi ni Ye na abilidad ni Zonlu na tinatawag na Shonapith kaya sobrang bilis nito. Nagawa ni Zonlu na masugatan si White ngunit nagtataka pa din si Zonlu na hindi napurohan si White at nagawang maiwasan ang ibang nauna niyang atake. Habang ang ibang weapon ni Ching ay may inihahanda pala sa kagubatan. Nang makumpleto na nila ito ay may ginawang teknik si Tishan para palakasin si White. Nang mapansin ni Ye na bumagal si Zonlu ay inatake nito si Tishan ngunit biglang nagawa ni Tishan ang Harmony Installation kasama si Waji. Hindi makapaniwala si Ye na alam pala ni Tishan na pinagmamatyagan niya ito. Nalaman ito ni Tishan nang bigyan lang siya ni Ching ng 10 minuto para makabalik sa mansyon kahit hindi nito alam ang kanyang lokasyon. Na siyang iminungkahi pala ni Ye kaya napagtanto niya kaagad na pinagmamatyagan siya ni Ye. Dito na din nila nalaman na hindi pala si Zonlu ang nag-utos kina Aoshan at Nolan na atikihin ang mansyon at hindi din pala si White ang pumatay kay Nolan. Nabanggit naman ni Zonlu ang tungkol sa debris na palaging daladala nito na ayaw umano ni Ye na ipabigay kahit kanino. Ngunit habang naglalaban umano sila ni White ay nararamdaman niya na nagre-respond ito kay White. Dahil alam din ni Zonlu na magaling si Ye sa face-shifting art ay napagtanto kaagad nila na si Ye ang nagpanggap bilang Zonlu at utusan sila Aoshan at siya ding nagpanggap bilang White para paslangin si Nolan. Kaagad na inatake ni Tishan si Ye ngunit dumating naman dito sila Jian na siyang sumangga sa atake ni Tishan. Dahil dito ay nagawa ni Ye na makatakas dito. Ibinigay naman ni Zonlu kay White ang sinasabi nitong debris na pinaniniwalaan niyang pagmamayari ni White. Matapos itong mailagay kay White ay nagkaroon ito ng ibang mga alaala sa nakaraan. Katapos nito ay pinagtulungan nila Zonlu na kalabanin si Shu. Ngunit kahit sabay-sabay silang umatake ay hindi pa din ito umuubra kay Shu. Umatake na din si Tishan kasama sila Ching at White. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si White na matamaan si Shu. Dahil dito ay nagpa siya na si Shu na gamitin na ang buong kapangyarihan nito. Dinala niya sila Tishan sa ibang dimensyon na nilikha niya. Nagpatuloy ang kanilang labanan dito at nakaisip naman ng paraan sila Tishan para ibalik sa katinoan si Jian. Ipinadala ni Ching si Muye para ito ang kumausap kay Jian ngunit sinakal lang ito ni Jian. Napag-alaman nila White na may 3 kaluluwa sa katawan ni Jian na tinatawag na Trinity Fusion. Nagpalabas si Shu ng matinding kapangyarihan kaya nagsitilapon silang lahat. Nang binitawan na ni Jian si Muye ay puwersa naman nito si Shu na isagawa nila ang Harmony Installation. Dahil dito ay nawasak na din ang dimensyon na nilikha ni Shu dahilan para makabalik na sila. Humingi ng pabor si Tishan kay Zonlu at muli nilang ginawa ang pagpapalakas kay White. Katapos ay isinagawa naman nila Tishan at White ang Harmony Installation. Pagka-atake ni Jian ay hinigop lang ito ni Tishan at ibinalik kay Jian. Muling naghanda si Tishan sa pag-atake at nang maghahanda na din sana si Jian ay pinigilan ito ng 2 kaluluwa. Dahil dito ay napurohan ni Tishan si Jian dahilan ng pagkatalo nito.
Matapos makita nito sila Jiang at Muye ay nakita din nito ang mga nangyari sa nakaraan. Nakatanggap naman ng tawag si Ching mula sa ina ni Tishan. Nang maipaalam ito ni Ching kay Tishan ay kaagad na nagtungo si Tishan sa kanilang tinitirahan at nakita niya ang kanyang ina na wala ng malay. Matapos niya itong ilipat sa sofa ay nagising ito at sinabihan siya na iligtas ang kanyang ama. Muli itong nawala ng malay kaya dinala niya ito sa hospital. Nang mabanggit ni White na kailangan mahanap kaagad nila si Ye ay hindi ito nagustuhan ni Waji at pati na din ni Tishan. Dahil dito ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Tishan dahil parang wala umanong pakialam si White sa ina ni Tishan at mas inuuna pa si Ye. Nagpasya na lang si White na lumabas ng hospital para hindi na mas lumala pa ang gulo. Nang makauwi na sila ay ipinaalam ni Zonlo kay Ching ang ginagawang paghahanap ng mga tauhan nito kay Ye. Kinausap naman ni Ching si Tishan at dito ay napag-usapan nila ang ina ni Ching. Ito ay para bigyan ni Ching si Tishan ng lakas ng loob base sa naging karanasan nito nung bata pa ito. Habang si White naman ay kinausap ni Zonlo. Dito na sinabi ni Zonlo na isang pusa ang kanyang master. Dagdag pa nito na natural lang na uminit ang ulo ni Tishan dahil may problema ito sa pamilya. At bilang weapon nito ay dapat mas ipakita pa umano ni White ang suporta nito kay Tishan. Pinuntahan ni White sila Tishan at Ching sa labas at nang makita niya ang mga ito ay may bigla siyang naalala na dalawang tao. Pagkaalis ni Ching ay nagkausap na ng maayos sila Tishan at White. Biglang sumakit ang ulo ni White kaya kaagad itong inalalayan ni Tishan. Ayon kay White ay dahil siguro ito sa debris na ibinigay sa kanya ni Zonlo. Matapos ang ilang araw na paghahanap sa lokasyon ni Ye ay natunton na din nila ito sa wakas. Kaagad silang kumilos para puntahan ang lugar na ito na isang kuweba. Habang naglalakad sila dito ay may naapakan si Ching na patibong kaya dali-dali itong sinangga ni Zonlo. Nagpakita sa kanila si Ye pati na din ang ama ni Tishan na nakagapos. Naglabas si Ye ng portal na papasukan umano nila Tishan patungo sa kinaroroonan nila Ye. Hindi nagdalawang isip si Tishan na pasukin ito at sinundan siya ni White. Napunta si White sa Shangyuan Arsenal at naramdaman niya dito ang Emperor na si Tai Yi na dati niyang master. Habang si Tishan naman ay napunta sa mismong kinaroroonan ni Ye. Nang nilalapitan na ni Ye si Tishan ay biglang dumating dito si White at inatake si Ye. Sa pagkabiyak ng maskara ni Ye ay nagulat sila na kamukha ito ni White. Ayon kay Ye ay iisa lang umano sila ni White at parehas silang parte ng ancient holy weapon na Hongming Heaven's Bell. Dahil pwede nilang higopin ang isa't isa ay iminungkahi ni Ye na magpahigop umano sa kanya si White para mabuo muli nila ang kapangyarihan ng holy weapon. Makakapamuhay din umano sila ng malaya dahil hindi na nila kakailanganin pa ng master. Tinanggihan ito ni White kaya muling ipinakita ni Ye sa kanya ang araw ng parusahan siya ni Tai Yi sa salang hindi niya ginawa. Ito ang dahilan kaya galit na galit naman si Ye kay Tai Yi. Nang aatake na si White kay Ye ay nagawa siyang mapigilan ni Ye gamit ang teknik nito at nadamay din dito si Tishan sa paglapit nito kay White. Habang patuloy naman sa paglalakad sila Ching ay hinarap sila dito ng mga alagad ni Ye. Ngunit dahil sa lakas na taglay nila ay madali lang nilang naubos ang mga ito. Sinubukan nila Tishan at White ang Harmony Installation ngunit hindi ito gumana. Pinagtawanan sila ni Ye at may ginawa ito sa kanila dahilan para hindi sila makagalaw. Ayon kay Ye na kaya hindi nila magawa ang Harmony Installation ay dahil ito sa nagkaroon sila ng tampuhan na siyang sumasalungat sa Harmony Installation. Muling pinakitaan ni Ye si White ng kanilang naging pamumuhay matapos silang itakwil ni Tai Yi. Katapos ay sinubukan ni Ye na unti-unti nang higupin si White. Ngunit may nasabi si Tishan kay White na siya ding sinabi ni Tai Yi dati. Muli nilang nakumpleto ang kailangan para sa Harmony Installation kaya nagawa na nila ito. Naglabas si Ye ng kanyang death side at paulit-ulit na inatake si Tishan ngunit madali lang itong nasasangga ni Tishan. Hanggang sa magawa ni Tishan na mawasak ang death side at sa pagkakataong ito ay sila naman ang walang tigil na umatake kay Ye. Nabugbog nila si Ye hanggang sa gamitin nila ang Wu Chi dahilan para tuluyan ng matalo si Ye. Kaagad na pinuntahan ni Tishan ang kinaroroonan ng kanyang ama. Nagkaroon naman ng mixing pag-uusap sila White at Ye hanggang sa maglaho na si Ye at bumalik ito sa katawan ni White. Nang mailigtas na ni Tishan ang kanyang ama ay bigla siya nitong sinakal. Naglabas ito ng weapon at inatake si Tishan ngunit nagawa itong mailigtas nila Ching na kararating lang. Katapos ay umalis dito si Changji na wala nang ibang sinabi kay Tishan. Matapos nilang makabalik ay umuwi si Tishan sa kanilang tinitirahan at nagbabaka sakali na may makita siya dito na dahilan kung bakit parang nagbago ang kanyang ama. Nakita niya dito ang wedding ring ng kanyang ama kaya nagtaka siya bakit hindi ito daladala ng kanyang ama. Nang tingnan nito ni White ay may naramdaman dito si White na kakaibang spirit power na katulad ng umatake sa ina ni Tishan.
Dagdag pa ni White na naramdaman niya ang kakaibang spirit power na ito habang binabantayan nila ang ina ni Tishan. Dahil dito ay napaisip sila na baka ang ama mismo ni Tishan ang salarin sa nangyari sa ina nito at nakipagsabuatan kay Ye. Ngunit ayon kay White ay hindi pa ito sigurado at base lang ito sa obserbasyon niya. Kinagabihan habang may isinasagawang concert sa isang plaza ay bigla itong nawalan ng kuryente. Pagkabalik ng kuryente ay nakita nila si Changji sa stage. Sinubukan itong paalisin ng nagtatanghal ngunit bigla itong may naramdaman na hindi maganda at bumagsak. Kahit ang mga manonood ay nakaramdam din ng hindi maganda at isa-isang nagsibagsakan. Nagpakita dito ang weapon ng ama ni Tishan na si Tirfa na siyang humihigop ng spirit power ng mga nandito. Nang magkita-kita sila Tishan at Ching ay nasilayan nila ang matinding kapangyarihan ni Tirfa. Kasalukuyan na palang nilalabanan ni Tirfa si Zonlo at kasabay ng paglaho ng mga tao dito ay nagkalat naman sa paligid ang kanilang mga spirit powers. Dahil dito ay nalaman kaagad ni Zonlo kung ano ang ginawa ni Tirfa sa mga ito. Pagka-atake muli ni Tirfa ay nagawa nitong mabugbog si Zonlo. Tumulong sa labanan sila Ruma at Kixing ngunit wala din silang laban kay Tirfa at parehas lang ding nabugbog. Gusto ni Tirfa na lamunin din ang mga spirit powers nila Zonlo na sinangayunan din ni Changji. Habang sinasakal ni Tirfa si Zonlo ay dumating na dito si Tishan kasama sila Ching. Tinanong ni Tishan ang ama niya kung bakit din ito sumali sa Tiangang trial. Dito na sinabi ni Changji na isa din siyang spirit warrior at kasalukuyang vice president ng Shangyuan Arsenal. Ayon kay Changji na nung pinanganak si Tishan ay nalaman kaagad nila na halos walang spirit power si Tishan kaya hindi niya umano pwedeng ipamana ang kanyang posisyon kay Tishan. Ngunit habang lumalaki na si Tishan ay marami siyang nakikitang senyales na ito ang reincarnation ng Eastern Emperor na si Tai. Sinubukan niyang pigilan na maging spirit warrior si Tishan ngunit hindi ito umubra hanggang sa mapalabas na nito si White na siyang Hongmeng Heaven's Bell. Sa kanya umano dapat mapupunta ang Hongmeng Heaven's Bell at kasama si Tirfa ay magagawa na nilang matalo ang beasts at pamunuan ang buong mundo. Plano niya sanang gamitin si Ye para makuha ang Hongmeng Heaven's Bell ngunit si Tishan lang din pala ang sisira ng kanyang mga plano. Matapos malaman ni Ching na si Tirfa ang may salarin sa mga spirit power na nakakalat sa paligid ay inactivate nila kaagad ang Harmony Installation at inatake si Tirfa. Ngunit hindi man lang nagalusan si Tirfa sa ginawang atake ni Ching. Sunod na sumugod si White at naglaban sila ni Tirfa. Habang naglalaban ang dalawa ay nabanggit ni Changji ang isang kakayahan ni Tirfa. Ito ay kung isang lalaki ang kalaban ni Tirfa ay nadodoble ang kapangyarihan nito. Naisip ni Tisha na gamitin ang Demon Killer Sword Square. Ngunit ayon kay Ching nakakailanganin nila ng 4 na Tian level na weapon para magamit ito. Dahil sa pinsalang natamo ni Zonlo ay tanging sila White, Jiang at Muye na lang ang natitirang Tian level na pwedeng makalaban. Naglabas si Tirfa ng matinding kapangyarihan dahilan para hindi makagalaw ng maayos sila Tishan. Nakaisip ng paraan ang 3 weapon ni Ching para maging Tian level na si Waji. Kaya umano itong makamit ni Waji kung sakaling higupin silang 3 ni Waji. Ngunit kapalit nito ay maglalaho na din silang 3 sa mundong ito. Kahit ayaw itong mangyari ni Waji ay napilitan siyang gawin ito para maisalba ang kanilang mga master. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang naabot ni Waji ang Tian level. Dahil dito ay mayroon na silang 4 na Tian level at kaya na nilang gawin ang Demon Killer Sword Square. Inumpisahan nila ito kaagad at pinunteriya si Tirfa ng pinagsama nilang mga atake. Matapos nilang matamaan si Tirfa ay nanghina na ito. Tinawag ni Tirfa si Changji para humingi ng spirit power dito. Gamit ang dugo ni Changji ay nabawi muli ni Tirfa ang spirit power na nawala sa kanya. Gamit ang koneksyon ni Changji sa Shangyuan Arsenal ay napunta silang lahat sa Shangyuan Arsenal. Ayon kay Changji na habang nandito sila ay hindi magagamit ng mga weapon ang buo nilang kapangyarihan. Nagsanib puwersa sila Changji at Tirfa at inatake sila Tishan. Isinagawa naman kaagad nila Tishan at White ang Harmony Installation. Nagsimula nang umatake si Tishan ngunit hindi siya makatama kay Changji. Ginamit niya ang kanyang espada ngunit hindi man lang ito ininda ni Changji at nagawa siyang masakal nito. Nakita ni Tishan ang ibang alaala ng kanyang ama. Ito ay ang araw nang magkaroon ito ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang ina. Nakita din niya kung paano na-impluwensyahan ni Tirfa ang kanyang ama. Pinipilit si Tishan ng kanyang ama na ibigay niya na umano si White o ang Hongmeng Heaven's Bell ngunit nagmamatigas pa din siya dito. Hindi naman makagalaw ng maayos si Ching dito dahil inaabsorb lang ng Shangyuan Arsenal ang enerhiya nito. Binuksan ni Changji ang gate ng Shangyuan Arsenal dahilan para unti-unting mahigop ang kapangyarihan ng mga holy weapon papunta sa loob nito.
Dahil dito ay unti-unti ding nabubuo ni Chanji sa kanyang palad ang kapangyarihan ng mga holy weapon sa Shangyuan Arsenal. Katapos ay inihagis niya ito kina Tishan at habang pinipigilan ito ni Tishan ay nagpasya sila Ching na ibigay kay Tishan ang mga natitira nilang kapangyarihan. Matapos itong matanggap ni Tishan ay matagumpay niyang napigilan ang atake ni Changji at nagbago na din ang kanyang hitsura. Nagpatuloy ang kanilang laban at nang gumamit si Changji ng isang teknik nito ay ginamit naman ni Tishan ang Complemental Some Aeropith. Katapos ay inilabas niya ang mga ito at sinugod si Changji dala-dala ang mga ito. Matapos niyang mapuruhan ang kanyang ama ay matagumpay na nila itong natalo. Ngunit hindi pa din nagsasara ang Shangyuan Arsenal at patuloy na hinihigop ang kapangyarihan nila White. Dahil naniniwala na si Tishan na siya ang reincarnation ng Emperor na si Tai Yi ay sinubukan nila ni White na isara ito at matagumpay nilang nagawa ito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng My Holy Weapon. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.